masayang araw po. Dito tayo ngayon sa lechonan ni Ka-Farmer. Ito po ang ating first delivery of 2024. So 10 po ang ating dinala. Puro 30 kilos pataas po. 30 to 35 kilos po ang dala nating mga baboy ngayon. At ito nga po ang ating first delivery ng 2024. Nakabalik na po tayo galing sa deliver ng 10 baboy kay Ka-Farmer at dito na uli tayo sa farm. So ito pong mga ito, yung ating mga huling winalay, pinalalaki pa. Dito natin ibinawas yung 10. So 30 to 35 kilos po yon. May isa na halos 40 kilos. So sabi ko nga kay Ka-Farmer, in 10 days to 2 weeks ang kasunod na delivery para po makapagpalaki ulit tayo ng mga 30 to 35 kilos. 43 ang mga ito, so nabawasan natin ng 10, 33 na lang sila at magtitira tayo ng mga 5 pang inahin, kaya 27 pa po ang magiging available natin sa mga ito at may isang maliit. So mahuhuli na yon, mapapasama dun sa kabilang kulungan. So 26 pa po ang ating magiging available. Bakante pa rin itong ating 2 kulungan, pero naihahanda na para po sa ating mga susunod na iwawalay. Ang next step natin ay ang pagwawalay nung mga nandun sa Sampaloc. So 40 something po yung biik natin doon. Siguro mga 15 to 20 ang una nating iwawalay na ilalagay dyan sa tawid lang ng bakod na yan. Inaayos lang ng mabuti po ang bakod para walang makakatakas na mga baboy. In the meantime, pasyal lang po tayo dito sa ating mga bagong umanak sa second breeding pen. Yan po, maliliksi na ang mga biik, naglalakad na. Wala na si Puti at si Batik dito sa kanilang dating pinagpupwestuhan. So pasok lang po tayo, silipin natin sila. Ito na po ang ating mga inahin, si Tanso at si Puti magkasama at sumasama sa kanila si Pula. So ayan po ang kanilang mga biik, maliliksi na, kaya huhulihin na po namin ng mga ito. Tuturukan muna natin ng ivermectin at Respisure. Kahit na hindi ko na muna makapon, pero kung maganda na rin po ang pangangatawan ng mga biik, baka sabay-sabayin ko na Respisure, kapon at ivermectin. Kaya lang ibibigay po namin ng maagang ivermectin dahil nung nakaraan may mga biik po tayo dito na nagka-problema tayo ng skin disease. Meron po silang lumabas na mga parang balat-balat po na nanunuyo sa kanilang balat para pumbuni. Kaya para po ma-prevent yun, ay bibigyan natin ng maaga ngayon ng ivermectin. Kasi po ang ivermectin ay good for both external and internal parasites. So ito po ang ating mga late January born. Bali i-eartag na po namin ito ng Feb. Uy Pula, dami mo anak ah. Hindi naman sa'yo lahat yan. So ilan nga ang anak ni Putili ito? 6 ano? 8 kay Tanso. So yun po, 8 kay Tanso, 6 kay Puti. Si Pula po, 10 ang naging anak pero 2 ang patay. Kaya po 8 ang biik ni Pula. Ito pong si Batik, undetermined ang kanyang biik dahil po umanak siya, may kasama po siyang isang inahin na itim. Nung umanak siya, 13 po yung buhay nilang biik. Hindi po kami sure kung kanino yung mga biik na 13. So
ayan po ang ating mga, ito naman po yung ating inahin na namilay. 8 rin po ang biik niyan. So yan po ang ating lahat-lahat ng mga biik at inahin dito po sa expansion area ng second breeding pen. Pasyalan naman po natin yung ating mga buntis sa original area ng second breeding pen. Doon po may titignan kaming isang inahin na hindi pa rin nagbubuntis. So malamang ay ipakal out ko na po yun. Dahil itong kasamahan niyang iba ay nakadalwa na pong anakan. Si puti ang tiyan ay malaki na rin po ang tiyan ngayon. Pero yung isa ay hindi pa po nagbibigay ng sinyales na siya ay buntis. Ito po yung inahin na ating tinitignan dito. Malaki po siya, pero hindi pa rin nagbubuntis. Makikita po natin yung kanyang mga dede ay dikit na dikit pa rin. So, obserbahan lang po namin, papahiwalay ko na muna. Obserbahan kung maglalandi po. Baka naman talagang matsura na to, hindi po naglalandi. So, kung gano'n ay kakatayin na namin. Kaya lang, kailangan po namin munang obserbahan for 21 days kasi baka naman buntis. Sayang naman po nakatayin natin kung kailan may laman na siya. Kaya lang for closer observation, ihiwalay po muna namin. Ito naman ang ating mga iba pang inahin. Kasama po si Rocco dito sa original area ng ating second breeding pen. So yung mga makikita po namin dito na magbibigay na ng sinyales na malapit ng umanak ay muli nating itatawid dun sa kabila. At in 3 weeks po, si Rocco ay itatawid na rin natin dun sa kabila para po makastahan niya naman yung mga inahin natin doon na nag-anakan na. So itong mga biik natin dito ay malalaki na rin po. So before the end ng February ay mapapawalay na rin po ang mga ito. Tapos po nun, yung ibang inahin ay dito na may iwan sa original area para po yung mga susunod na iaanak ay dito naman sa original area mga anak para po magkakasama na naman yung halos magkakasing edad. So ganun po ang ginagawa ko ngayon. Nagka-cut off po kami ng pagpapaanak sa mga baboy para po yung mga ganyang kalalaki ay hindi nakikiagaw ng gatas doon sa mga mas batang biik. So yan po ang isang bagong practice na ginagawa natin ngayon dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.